kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. At kahit na malakas ang buhos ng ulan, hindi ito nagpapigil sa inyo para dumalo sa misang ito. Hindi ito nagpapigil sa atin para bumangon, although yung iba hindi naman nanaligo, tinatamad na. No? Pero nandito tayo dahil pare-pareho tayong inanyayahan ng Panginoong Jesus. Kung paano sa ating ebanghelyo, narinig natin ang paanyaya niya kay Mateo bago pa siya naging isa sa 12 alagad. Si Mateo ay tinitingnan o hinuhusgahan ng mga tao bilang makasalanan dahil sa kanya pong trabaho. Siya ay nagtatrabaho sa gobyerno ng mga Romano. Naniningil ng buwis para sa gobyerno ng Romano. Bagamat si Mateo ay isa ring Hudyo, kung kaya't ang tingin ng mga tao sa kanya ay isang makasalanan. Naintindihan po ba? Okay. So kahit na siya ay makasalanan, kung titinan po natin, tinawag siya ni Jesus at sinabing, "Sumunod ka sa akin." At sumunod si Mateo. At yung sumunod na kwento, kasama na ni Mateo si Jesus sa kanya rin mismong tahanan, kasama ang iba pang mga pwedeng kasamahan ni Mateo, katrabaho ni Mateo, kapitbahay ni Mateo, na itinuturing ding mga makasalanan. Ulitin ko po, no? Ang sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Kasi kung makasalanan si Mateo, kung bilang tao, ang sinasabi natin kapag makasalanan ang isang tao, may ginagawang kasalanan ng isang tao, ang sinasabi natin, magbago ka na. Pero hindi yon ang narinig natin kay Jesus.
Ang sinabi lang niya, sumunod ka sa akin. At sa kanyang pagsunod, no, ay siguro no, sa paglipas ng araw na nakikita niya, naririnig niya ang mga aral at ginagawa ni Jesus, kung kaya't si Mateo mismo ang nag-iwan ng kanyang trabaho na nagdudulot ng pagkakasala niya. So, nagbago si Mateo dahil sa kanyang mga naririnig kay Jesus. Pero yung maganda na makita rin natin, na tandaan po natin ito, tinawag tayo ni Jesus sa kung saan estado tayo ng buhay. Kung makasalanan tayo, tinawag tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. At hindi tayo tinatanggap ni Jesus sa isang kondisyon na magbago ka muna bago kita tanggapin. Kasi kung tayo, yun nga lang po, no? Ano nga bang tingin natin sa ating mga sarili? Tayo ba'y mabubuti na? Tayo ba'y mga banal na? Dahil nagsisimba tayo araw-araw, kahit umulan, bumagyo, sisimba tayo, hindi tayo mapipigilan. Dahil ba nakikita natin ang ating sarili na may pangangailangang makarinig ng salita ni Kristo? May pangangailangan na maramdaman nating tinatanggap tayo ni Kristo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Nakikita ba natin ang sarili natin sa ganon? O nakikita na natin ay mabait na ako, banal na ako, at yung mga hindi nagsisimba dito, mga nandiyan sa mga makasalanan ng mga yan. So wag nating kalimutan, tayo rin, katulad ni Mateo, ay mga makasalanan, nasa state of sin o estado ng pagkakasala, pero tayo pa rin sa kabutihang loob ng Diyos, inanyayahan tayo ni Jesus dito. Para makasalo niya sa hapag, makakwentuhan lang, makausap lang, at tanggap tayo ni Jesus kahit tayo ay makasalanan. Dahil yung pagbabago, yung pagsisisi, bagaman ito ay isang grasya ng Diyos, ibinibigay ng Diyos, pero kailangan manggaling sa atin yung pagbabago. Yung kagustuhan din na magbago. Yung kagustuhan din na tayo ay makasunod kay Kristo nang hindi pinipilit o hindi ito pwersahan. Amen?